kailangan ko magpadala, kailangan kong suportahan yung aking family sa Pilipinas. Kasi I might look masama pag hindi ako nakapagpadala ng pera sa Pinas. Dahil hindi nila ito alam, ang taas ng expectation nila sa atin. Ayoko man sabihin ito, pero minsan para bang tumatay tayo ng pera dito sa abroad. Hello guys, welcome dito sa ating channel OFW in UK. Ako nga pala si Michael at isa akong nurse dito sa UK. Ang topic natin for today ay isang hot na topic. At sa tingin ko, yung mga OFW around the world ay makaka-relate dito. Shoutout nga pala sa inyong lahat, sa lahat ng OFW na nasa iba't ibang panig ng mundo. Mabuhay po tayong lahat. So ang topic natin for today is OFW remittance. Am I helping or hurting my family? Comment lang po kayo ng inyong mga thoughts dyan sa comment section sa baba para mabasa natin ang inyong mga saloobin dito sa ating topic for today. Ayan, kung interested ka na panoorin yung video na to, just keep on watching. OFW remittances. Nakakatulong nga ba? O para bang dagdag pasakit lang sa ating mga OFW at pati na rin sa ating mga pamilya na nasa Pilipinas? Bakit po ba tayo nagsisend ng remittance sa ating mga pamilya o sa ating mga magulang na nasa Pilipinas? Bilang isang OFW ay lumaki ako na galing sa pamilya na hindi naman masyadong well off o kaya ay hindi naman kami galing sa mayaman na pamilya. O kumbaga yung kung ano kami ngayon ay parte ng aming pagsisikap at parte na din ng tulong ng aking pamilya nung ako'y nasa Pilipinas pa. Kaya ang pagbibigay ng remittances o support ay para bang giving back sa kanila, sa kanilang naging suporta sa akin. Siguro makaka-relate din yung iba na yung mga sinuportahan ng kanilang pamilya, either yung mga kuya, ate nila o yung mga kapatid nila para sila ay makapag-aral at makapagtrabaho someday. At partly bilang Pilipino ay naging culture na rin natin ito dahil tayo ay family oriented. So sa tingin ko, ito yung naging dahilan kung bakit tayo ay sumusuporta pa din sa ating mga pamilya kahit na tayo ay nasa ibang lugar o nasa ibang bansa o kahit na tayo ay meron ng sari-sariling mga pamilya. Ang tanong, hanggang kailan? Ayan guys, comment down below kung sa tingin nyo hanggang kailan dapat magpadala ng remittance ang mga OFW sa kanilang mga pamilya na sinusuportahan sa Pilipinas. Napag-usapan na rin natin yung pagpapadala ng pera o ng support natin ng mga OFW sa mga pamilya natin sa Pilipinas. Pag-usapan naman natin ano yung good side o yung mga pros ng sending remittance. Unang-una dyan ay yung you provide immediate support sa inyong mga pamilya. Ito yung nagbibigay ka ng support o nagsesend ka ng remittance para sa kanilang pagkain, education, mga bills, ganyan, yung medication. Gaya sa amin ngayon sa Pilipinas, kasama sa remittance ko, yung pambili ng gamot nila daddy at saka ni mami. Kasi parehas na silang naka-maintenance, so na-increase yung budget na binibigay ko papunta ng Pilipinas. Pangalawa, yung quality of life. So nagpapadala tayo para yung pamilya natin sa Pilipinas ay mamuhay ng komportable. Yung hindi sila nahihirapan. Yung kahit na hindi na sila nagtatrabaho ay komportable pa rin yung buhay nila. Kasi yung mga anak nila ay nasa iba't ibang bansa nagtatrabaho at sumusuporta sa kanila. Pangatlo is sinisecure natin yung kanilang future. So hindi lang yung immediate needs at comfort. Minsan iniisip natin o kasama sa pangarap natin na mabigyan ng magandang bahay si nanay at tatay. Mabigyan sila ng business. Yung kahit matanda na sila is nagra-run pa rin yung business. Kagaya sa amin, marami rin akong mga pina-start na business sa kanila sa Pilipinas. Pero sadly, hindi na ituloy yung iba o hindi nagtagal. So, ayan, pag-usapan din natin yan mamaya, yung mga ganyang issue. Iniisip din natin yung magkaroon sila ng savings na pwede nilang gamitin for emergency purposes. Like for example, God forbid na magkasakit sila, ay meron silang huhugutin. Hindi nila kailangan mangutang sa ibang tao. At pang-apat,
pangpalubag loob din sa atin yon, yung feeling mo nakakatulong ka, yung mga sacrifices mo na ginagawa mo ngayon ay para sa pamilya mo na nasa Pilipinas, ay nakakaibsan din ng homesickness. Hindi man matanggal ay at least mabawasan yung feel natin na homesickness. Yung malaman mo na yung family mo na nasa Pilipinas ay nasa mabuting kalagayan. To my fellow OFWs, kayo po, ano yung mga dahilan nyo bakit kayo nagpapadala ng suporta o ng remittance sa Pilipinas? Paki-comment lang po sa section below para malaman natin yung inyong mga dahilan. So ayan guys, tapos na tayo sa mga pros. Dako naman tayo sa mga cons. Ito yung mga challenges ng mga OFW na minsan hindi natin masyadong napag-uusapan. Una sa tingin ko is yung high expectation sa family. Ito yung minsan isang membro ng pamilya o yung pamilya natin ay nag-expect ng support every month kahit na tayo ay nag-struggle sa ating bansang pinagtatrabahuan. Kasi minsan, hindi nila alam yung ating situation dito na nag-struggle din tayo. At tayo rin kasi minsan hindi natin sinasabi sa kanila kasi ayaw natin silang mag-alala. Pero the thing is, dahil hindi nila ito alam, ang taas ng expectation nila sa atin. Ayoko man sabihin ito, pero minsan, para bang tumatay tayo ng pera dito sa abroad. So, naglilid ito sa pressure tsaka nung guilt na kailangan ko magpadala, kailangan kong suportahan yung aking family sa Pilipinas. Kasi I might look masama pag hindi ako nakapagpadala ng pera sa Pinas. Pangalawang cons is yung lack of financial independence, both sa OFW at pati na rin dun sa family na nasa Pilipinas. Some OFWs, hindi naman po lahat, ay hindi nakakapag-save kasi mostly yung kanilang sahod ay napupunta sa padala sa Pilipinas. This is sad pero nangyayari po ito. On the other side, yung family naman na nasa Pilipinas ay nagiging too reliant dun sa remittance na pinapadala sa kanila every month instead of finding income for themselves. Minsan, umaasa na lang po sila dun sa pinapadala at hindi na sila naghahanap ng other source of income. Again, this is sad but nangyayari po ito. Pangatlong cons naman po ay yung mismanaged remittance o yung mismanaged na pera. Unfortunately, some remittances are not used properly. Instead of savings or investment, ang nangyayari po ay napupunta sa kanilang wants at sa kanilang mga needs. Pang-apat na cons is yung sa OFW part. Masakit man pong katotohanan pero ito ay nangyayari na yung ating mga OFW ay umuwi ng Pinas nang may kaunti o wala man lang pong savings dahil prioritize po nila lahat except yung sarili nila. At yung pong panglima is yung emotional stress. Minsan, nagiging topic ng conversation is yung pag malapit na yung padala, doon na lang sila nag-i-start. O minsan napapatsyempo na nagme-message sila pag oras na ng padala, which is hindi magandang tignan. Instead of na kumustahin ka pag meron silang time, ang nangyayari is kinukumusta ka nila pag time na ng padalahan. Nakapagsabi nga ako minsan sa Pilipinas noon kasi napapatsyempo yung pangungumusta is natataon sa time ng malapit na yung sahod. So ang sabi ko, bakit hindi nyo ako masyadong mini-message? At least message nyo man lang or voice message pag may time kayo. Kung hindi ko man mabasa at that time, ay at least mabasa ko siya when I'm free. Ang kanilang dahilan noon is ayaw nila akong istorbohin kasi nga busy ako sa trabaho. Pero the thing is, ayokong ipaisip sa kanila na ganoon. I told them na, sige, go lang. Message nyo lang ako. At least mababasa ko yan pag hindi na ako busy. Mas pangit naman kasing tignan kako sa kanila kung magme-message kayo ng madalang dahil doon sa dahilan na nahihiya kayo sa akin at ayaw nyo akong istorbohin at natataon na malapit pa yung sahod. At minsan itong mga conversation about remittances ay nagiging source pa ng argument kapag minsan medyo tight ang budget. Kayo guys, ano yung mga challenges na na-experience nyo sa pagpapadala nyo ng pera sa Pilipinas?
Comment nyo lang yan below para malaman natin ang inyong mga saloobin. Ayan, napag-usapan na natin yung mga pros, yung mga cons. Pag-usapan naman natin ngayon yung how to balance remittance in a healthy way. Unang-una is you should set a budget. Decide on how much you can realistically send without hurting your budget or without hurting your savings. Kailangan natin silang suportahan, pero at the same time, kailangan din natin suportahan yung ating sarili. Because sabi ko nga sa aking mga previous vlog, tayo yung nagtatrabaho dito, tayo yung nasa malayo, at tayo yung walang mapagkukunan ng tulong kapag tayo ay nangailangan, kung hindi ang ating sarili. So, kailangan support yourself para masuportahan pa natin yung mga mahal natin sa buhay nang hindi tayo nahihirapan. Second way to balance your remittance is to discuss expectations clearly. Talk to your family, set boundaries. Explain your income, yung inyong mga expenses, at yung mga goals nyo para sa kanila. One good example is yung aking experience nung ako yung nagpapadala o sumusuport sa aking family sa Pilipinas. Solely, ako yung nagpapadala nung remittance. And then, it came to a point na yung expenses nila at yung aking salary noon ay hindi na nagmamatch. So, nahihirapan na ako na magpadala sa Pilipinas. So, I talked to my siblings, sa aking kuya, sa aking kapatid, na tulungan nila ako sa pag-support sa aming parents. Kasi nga is nahihirapan ako. So, yun, nagkaroon kami ng goals, nag-set kami ng clear expectations at ng boundaries. O, ito, ako ang magbibigay. O, ikaw, kaya mo ito. Sige, ikaw ang magbigay dyan. Ikaw ang mag-manage dito. So, naging smooth flow ang lahat. Kasi, merong clear expectation na, ito si ang magbibigay. So, expect nila ganito, ganyan. And nag-commit ang lahat. Yun ang isa din, yung commitment. Pangatlo is yung prioritize long-term goals. So, yung pinapadala natin sa Pilipinas, maganda part nito, or if possible, gamitin ito sa savings, mga emergency funds na pwedeng gamitin kapag merong emergency, health insurance, lalo na yung parents tumatanda. So, nagkakasakit yan. Ang gustuhin man natin o hindi, rumurupok ang katawan. So, they really need to go to a doctor to have some medication. So, kailangan nila ng health insurance. At pwede rin yung small investments. Yung kung kaya ng budget, small business, pwedeng yung passive na kahit binabantayan lang, ay nagkakaroon ng source of income na makakatulong din sa kanila. At the same time, makakatulong din yun sa'yo. Ito yung mga bagay na makakatulong sa family mo in the long run. Pang-apat is yung teach financial responsibility on your part as an OFW at sa part din ng inyong pamilya. Encourage your family to budget, to save, and manage money wisely. You can always tell this in a nice way na hindi sila magdadamdam. Pwede mong sabihin na para sa kanila din naman iyon. And not all the time is nandyan po tayo para tulungan sila. So, kailangan din nila na meron silang emergency funds or nung savings na pwede nilang gamitin in times of emergency. So, ayan guys. Ano sa tingin nyo yung mga bagay na pwede nyong idagdag para makatulong sa ating mga OFW na nagpapadala sa Pilipinas? Paki-comment lang yan sa section below. At the end of the day, sending money home is an act of love. But remember, you're also allowed to take care of yourself. You're working hard in a different country and your future matters too. If you found this video interesting, please like, subscribe, and share this video with other OFWs. Comment down below if you think remittances help or create pressure. I'd love to hear your thoughts. Kita-kita po tayo muli dito sa ating channel OFW in UK. Bye!